At kay Marcos, mga aabot pa naman ng 350 million. One delivery lang yun. One delivery. Paldong, mga kababayan. Po kasama yung other deliveries ni Saldico na tinanggap Isang delivery lang. nila Adrian Bersamid at nila Jojo Cades. At nakita natin doon mga halos lahat ng leaders ng Senado, o si Pangandama, no? Mga 200 million din pala, no? Iba pang senador, mga kababayan. At ito ang sinasabi ni Ma'am Sinadilima. Nakatanggap din si Tuta Soto. bakit nila pinoprotektahan si Marcos at sila Romualdez? Sapagkat sasabog po ang investigasyon, edi damay po silang lahat na sindikato na ito. Buti nga sa At inyo, mga animal napakalawak kayo. pala, napakalala ng distribution ng pinartidahan na pinagnakawan nila. Halos lahat mayroong partida, mga kababayan. Kay Martin Romualdez, mga 1.7 trillion ang Trilyones! deliveries sa kanya. And we're talking only of the side na Grabing ninakaw, mga kababayan. Grabing ninakaw sa sa kaba ng bayan. i-deliver ng 18 former security staff ni Saldico na mga dating sundalo, Ma'am Lorraine. The amounts are staggering. Staggering. Hindi pa nga kompleto yan kasi wala sila Paduano dyan, sila Abante. Wala pa sila Akop. Kimbo, wala pa. Kimbo. Si Kimbo, Kimbo Luz. 50 maletas. 50 Yes. maletas. No? Grabe. Parang, that's why they're also highly invested in making sure that Inday is not going to be president. Diba? Nag-aambag-ambag daw yung mga yan eh. No? Even the drug lords are Galing sa mga kababayan, ninakaw ng pera. nag-aambag-ambag. Oligarchs nag-aambag-ambag. Pero sa akin kasi ang paniniwala ko, kasi na-experience ko sa LCAC yun eh. Pag ang taong bayan nasa'yo, formidable ka, no? Yan talaga yung, yes, it's true na nawasak nila ang Pilipinas dahil sa pangungulimbat nila pang susuhol, 'di ba? Kasama pa, wala pa nga dyan yung media eh, yung mga trolls Wala nila. pa. Media. Nagkakalat- Sabot yan, mga kababayan. mga Pati mga pari, ma'am, may mga ilang pari at obispo na Oh. pinag-deliveran pa ng simbahan. yeah, si Flash, Si Yan. Benny, wala pa dyan. Hindi ko nakita pangalan ni Benny. si Benny Abante. Wala pa doon. Si JJ Suarez, si Adio. Jenny Suarez, si Don Mga Gonzales. aswang na yan. Sino? Aswang! Don Gonzales. Don Gonzales, si Luis Grabe din Tro. yun. Si Luis Tro. Wala pa dyan, no? Yeah. Terrible. So parang pero parang kasi sa akin, The terrible Redon. yan eh, gustong-gusto ko yan eh kasi kita eh, no? Kitang-kita eh na talagang siguro yung the way I see it kasi it's a diagnosis, no, of the ills of Philippine society, of the people that we entrusted with our money. At ang pinaka-mastermind dyan si Bongbong Marcos. Marcos Bangag. Tama. And he's feeling the might of the Filipino people. So kung ano nang pinagagawa niya, it's not going to work anymore. Tapos Wala yung mga media trolls pala, Eric, may kwento pala ako. Sige, Yung mga ma'am. media trolls, so binabayaran sila para magkalat ng fake news, 'di ba? Tapos ang dami sa kanila yumaman, 'di ba? Mga ginto-ginto sila ganun. So anyway, meron silang kinakalat na chismis ngayon na Ano na yung naman speech yan? ni Fujiki-san sa United Nations where he was ay. denouncing the extraordinary rendition of PRRD and yung inhumane na treatment ng pag-violate ng Rome Statute, lahat ng karapatan niya. Sinasabi nitong mga binayaran ni Bangag na it's Bangag. fake news, it's not true. Totoo yun. Totoong nangyari yun. In a few days ba, Eric, na we're going to invite Fujiki-san to interview him here, no? So, Sige, pwede po. ganun yung kalibre ng yung kagandahan kasi ng panahon ngayon, age of information. Diba? Pero kaakibat nun, partner nun, ang age of disinformation. Ano yung natutunan ko bilang communications secretary kasi lagi inaral namin yan eh. Nag-aral kami sa National University sa Singapore, yung fake news, etc. Paano i-handle ganyan. Ang pinakamalakas na kalaban ng fake news ay ang isang matalinong mamamayan. Tama. So dapat discerning ka at syempre ituturo mo sa Madali lang naman yan, mga kababayan. Verify mo na lang. Meron ka nakitang ganyan. I-search mo. mga anak mo, dapat safe sila sa internet, etc., etc., 'di ba? So napakalaking bagay na pinag-uusapan natin ito kasi si Bangag, nakita Bangagers. natin na report ng mga 18 soldiers na yung media operations talagang funded.
Funded Heavily media funded. operations. At saka yung PCOO, no, yung Presidential Communications Office ngayon, na mula nung umupo si Bangag, nothing familiar about it. Hindi ko Magbabayad na siya ng kilala. AI Ibang daw. iba. It's a very different animal. Talagang PR firm siya ni Lisa Marcos. At saka yung Ang pangit! wala silang wala talagang alam sa trabaho. Talagang napakaganda sana nung mandato nito. Pero wala, zero. Tapos ang Zero. ihaharap sa'yo si Claire Itlog. Castro. Ako, ano pa kababayan? Diba? So, Stupid. that level of Claire Castro. Diba? So, you can tell that they really don't know their jobs. And biro mo, media operations, pera ng bayan para magsinungaling sa atin. Diba? At para Tayo pa nagpasahod mga kababayan kay Claire Castro para lang magsinungaling. makipag-away sa online, sa mga trolls. Noong panahon namin, zero talaga yan. Hindi talaga yung sinasabi nila na may trolls, etc. Lagi kaming binabato-bato ni Thinking Pinoy, na mga ganyan, na mga pero hindi namin pinapatulan. Ay, nako. Yun, si Thinking Pinoy mga kababayan, mambubudol din. No, alam na natin. Nakita na mga kababayan ang totoong mukha. Ever. Never pinatulan. Kasi may magandang trabahong ginagawa si PRRD. Tapos nagyabang pa si TP dapat mga kababayan, no? Kung sumama ka lang sa akin, bit sana kita sa sa Europa daw mga kababayan. Diyos ko Lord, ang kapal. Bit sana sa Anidoro. Sinabihan pa ni Thinking Pinoy si Sas, na bitbitin sana kita dito. Oh, wow. Ganon. Kana ka ka-titan, TP, para bitbitin mo si Sas. Tapos papatol ka sa ganyan. 'Di ba? Sayang Yeah. oras mo. Tama. It takes up so much of your time. So, mag-iingat tayo ngayon kasi desperado itong kalaban natin. Ang kalaban natin, si Bangag. Bongbong Marcos. Bangag. Sa akin, Yeah. kalaban yan. Laban talaga. Maliwanag na maliwanag. Nagnakaw ka sa bayan. Public of walang the yaka. Philippines versus Marcos Jr. Diba? Pagtatraidor mo, kinaibigan mo pa ang mga komunistang terorista. Oo. Diba? Correct. So, kalaban ka ng bayan, traitor Kalaban ka. Talagang ng itrinaidor bayan. mo ang Pilipinas, etc. So, desperado itong adik na ito at gumagastos ng pera natin para maloko tayo. So, wag tayong maniwala. Ma'am, ang isang gobyerno mga kababayan Yeah. na nagbabayad po ng mahigit 1 billion pesos taon-taon para sa kanyang mga keyboard zombies. Pag sinabi pong keyboard zombies, walang utak yon. Talagang kung ano lang ibigay sa kanila, Kukumpas gagawin lang. nila yun. At sila yung mga trolls. Zombies. Sila yung mga nagpapakunwaring vloggers. Ang dami, no? Ang daming nagkukunwari mga kababayan. Puro pang fake news. Tamang ay atakihin si Pangulong Duterte, atakihin si Vice President Sara Duterte, at pagtakpan at gawa ng kasinungalingang pagtatabon-tabon ang mga Tabon-tabon. karumal na krimen ni Marcos at Romualdez. Billion po ang binabanggit ni Senator Marcoleta nang madiscovery nila mga fake registration ng mga Facebook accounts, mga Facebook at mga YouTube accounts 'Di ba? Isang building daw mga kababayan na trolls. na ang trace Plus ChatGPT pa. OpenAI mismo ang nagbulgar mga kababayan. Si Jiger, ang ginawa nila si Jiger, yung PR man. Kaya nga ang OpenAI sinuspend ang mga accounts ng Jiger mga kababayan dahil puro propaganda. Hindi yan fake news mga kababayan dahil tingnan nyo, may artikulo ang OpenAI mismo mga kababayan. Do not use our platform in your dirty propaganda. Politics propaganda. ng mga handlers nila. Black propaganda. Naalala mo ma'am, itong malaking grupo na nasasangkot din sa sugal ang kanilang pamilya sa online gambling na binulgar. Ang kanilang racket ay ang pag-maintain ng trolls. Ang isa sa may pinakamaraming trolls po, si Martin Romualdez. Mahigit 400 ang mga troll operators na under sa kanila ang bayad. Siyempre, mayroon din po sa Malacanang. Sa maleta din yan. Handle naman ni Claire Castro at ng isa pang undersecretary, and then si Marcos at si Lisa. Kaya ang estimated po na amount, sabi ni Senator Marcoleta, between 1 billion to 1.5 billion pesos Ang trolls every lang, year. Tapos, yun mga kababayan, nagpupuri kay Lisa na, napakaganda, punyeta. Nagbabayad pa mga kababayan para purihin magandang palaka. Mula po sa kaba ng bayan. At dapat mabusisi po ang PCO at ang Office of the President kasi mga kababayan, every year, mga kababayan, Ma'am Lorraine, matatapos ang fiscal year, ang buong 4.5 billion pesos na confidential fund ni Marcos ubos to the last centavo. Walang natitira. Every year, So, for the last 3 years na umupo si Marcos
bilang presidente, kulang-kulang po sa mga $14 billion ang kanyang confidential fund every year to the last centavo, ubos. So ibig sabihin, ito na ang binabanggit ni Senator Marcoleta, ginagamit ito para sa pagbayad ng mga zumbis ni Marcos, ni Romualdez at nila Lisa Araneta, para wasakin po ang daloy ng katotohanan ng mga tamang impormasyon. Zombies. Kaya I understand, Ma'am Lorraine, kung bakit you have a very strong sentiments laban dito sa mga, kasi criminal acts ito eh. Yung lilituhin mo at lilinlangin mo ang taong bayan, tapos babayaran ka ng pera mula sa pinagnakawan sa pera ng bayan, and then gagamitin mo ang access mo sa YouTube, sa Facebook para lituhin at lilinlangin. Yan talaga sa Facebook. Grabe, Ang mga taong kababayan. Magpasabog ng mga panluloko, hindi man lang kayo nahihiya sa inyong mga pinaggagawa, and yet sasabihin ni Marcos na wala kaming trolls. Eh ikaw nga ang nag-amin yan eh. Panahon ng Inamin kampanya, niya yun. maalala mo, Ma'am Lorraine? In a speech. In an open public speech. Yeah. And I believe, Senator Marcoleta, ma'am, the estimate is correct. 1 billion to 1.5 billion pesos ang ginagastos. Alam mo, it's really interesting kasi nung lumipad sila papuntang New York, yung recently na lipad nila, ang kwento sa akin ng isang Di na lang sumakay ng wali si Lisa, no? Malacanang press corps nakasama dyan. Aksaya pa ng dalawang mga kababayan. Jet. Siyempre, libre yung pamasahe nila, Jet, libre yung no, hotel nila. kala mo Meron kung pa di mga silang pangit. pocket money Mm. kay Lisa Marcos na 50,000. Ay, Wow. nako, Sana nga mga all, diba? animal. It's so interesting to me kasi nung panahon ni PRRD, Wala yan. wala talaga. Alam ko, kunyari may lakad si PRRD, walang libre. Kung gusto niyo cover, you let your company cover it, pay for your your expenses, ganun. Kasi bakit? Kasi ang pera na ginagastos, sabi ni PRRD, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. So Agree. let them do their job. So as a result, the media at that time against PRRD was very negative, 'di ba? Pero wala Hostile pa masyado. PRRD. I really find it interesting kasi the very opposite is what's happening now, no? Walang pakialam si PRRD. Sabihin niya, let them do their jobs, I'll do my job. Bahala sila, 'di ba? So we never gave allowance, nothing, zero. And in fact, nagmamakaawa pa ako kay PRRD. Can we at least give them a birthday cake? Kasi syempre Malacanang press corps yan. Noong unang hirap papayagin until he said, sige, isang cake bawat isang buwan, mag-share sila. Ganon. Pero may ibang presidents, apparently, ang practice sa Malacanang, sisip-sip ka sa Malacanang press corps. Diba? PRRD wala siyang pakialam sa ganon. Pero marespeto siya, He really respects them and he gave them access to. He was very friendly and really entertained them, I mean, their questions, So, pero yung magbabayad, hindi siya talaga pwede. So, paano, ang laki-laki nung binabayaran nilang, grabe, nung pag-upo ni Marcos, ang ginawa ni Tambaloslos, lahat ng media nasa bulsa na niya, di ba? Yeah. Playbook kasi ni Marcos Senior yon na iko-control ang media. Yeah. Pero yung hindi nila makontrol. Kasi hindi mo makokontrol yun kasi age of information ngayon where everybody has a platform and not everybody is for sale, 'di ba? Sinubukan kami ni Eric no. Yeah. I agree. Ano ba yan, 'di ba? Inoferan una ako, ma'am, tapos sabi nila after a month si Ma'am Lorena, kasi pag dalawa kayo ang wala na, hindi nagsasalita dyan sa SMNI at hindi na kayo tumutulong kina Pastor Kibuloy at kina former President Duterte, edi mawawala na sila ng credible na mga communicators. And then isama na natin pati si Atty. Bosanto, pero ikaw muna mag-on board. At bawat isa sa inyo, magkakaroon kayo ng 1 million signing bonus. And then wala kayong ibang gagawin kundi atakihin nyo lang ang CPP, NPA, NDF, wag na kayong mag-political commentaries. Ang hirap kasi kapag ikaw ay mukhang pera, akala mo lahat ng tao may presyo. 'Di ba? Yeah. Kaso hindi ganoon Ngayon nakakahanap sila ng katapat nila. Pahanap sila ng 18 former soldiers. Yes, Na isa pa yan. hindi mo mabibili yan, At in-issuean, Ma'am Kami ni Nico, Eric, hindi mo kami pwedeng bilhin. Ay, opo, that was ang in-offer sa amin ni Ma'am Lorraine 2 years ago pa. May bumalik ulit, Ma'am Congresswoman. Pero hindi ko nasasabihin. Kaibigan ko yung asawa dati. Namatay na. Baka may idea ka. Sabi niya, pwede ka daw makausap ulit. Sabi ko, hindi na. Alam ko na kung kanino yan.
Coming Alam pa rin mo- kay Tambaluslos. Alam mo Eric, no? Kasi nakita ko yung I find it interesting na si Sandro Marcos, nagalit siya nung nasira yung cut niya, 'di ba? Yeah, Yung tatay pa niya yung kumuha. So 8 makikita billion. mo, makikita mo sa upbringing talaga 'yon. No, nasa upbringing yung pinalaki sila ng ganyan na normal sa kanila ang magnakaw sa Pilipino. I agree to that. In fact, I can almost deduce that pagagalitan pa yan pag konti lang yung kinuha mo. Ano ka ba? Yeah. Diba? Ano ka ba? Nandito tayo, pag hindi nagnakaw, kunyari anak ka ni Marcos, tapos hindi ka nagnakaw, baka mabatukan ka niya. Tarantado ka pala eh. Hindi ka pala marunong. Baliktad eh, di ba? Tarantado ka pala. President na ako, walang iya ka. Magnakaw ka pa nung mas marami. Kaya, di ba? kaya ma'am, nung birthday daw ni Sandro, tuwang-tuwa siya. A very illustrious son. Kulang na lang apo. Ang ibig sabihin po niyan, kuwang-kuwa ang pagnanakaw, kuwang-kuwa Yeah, ang pandarambong. Yun pong That's ibig sabihin ng papuri na yun. Eric, hindi man lang joke yan. Totoo yun. Di ba? Kasi I'm trying to understand the level of corruption because I can see na pinapasa. Nakita ko kay Don Gonzales tapos yung anak niya na ipapasa. Yeah, grabe, Di ba? grabe. Pasadong pasa-pasa yung mga yan, di ba? In the same manner, that for me, I could not think of it. Hindi talaga, it's not part of the possibility. Kasi nga, nakita ko sa tatay ko eh. Nakita ko na hindi naman siya nagsasermon. Hindi niya sinasabi, tignan niyo ako, hindi ako pwedeng bilhin. Hindi, nakita lang na, para lang natural na please pass the bread, pass the water, ganun. It was part of our upbringing that my father wasn't magnanakaw. Nung in-offer siya ng bribe agad-agad, well, hindi siya kumukurap. Yung nag-handle kasi siya, yung tatay ko kasi naging Sandigan Bayan Justice na nag-handle sa case ni Erap. Tapos within a few hours, meron na siyang bribe na 75 million para lang sa house arrest. Anong time House arrest lang. Bali may petition for house arrest, desisyonan niya lang pabor kay Erap. Oo. Na walang house arrest. Sabi niya, no house kaya arrest. hindi siya nag-decide, di ba? Sabi niya, no. Anong sabi nga niya, ma'am? The law Lahat applies to all. pantay-pantay. Oo. Kay Hari ka, kay Palubi ka, kay ganyan, lahat tayo pantay-pantay. But he had to retire in the middle of it. So, nag-grant nung time niya, walang house arrest. Hindi siya Pero pumayag. nung dumating na nung nag-retire na siya. So, in other words, nakita ko, yung hindi man lang nakita ko kasi kasi he was living with me because of security reasons, because my husband was in the military at that time, so he lived with us. So nung dumating yung bribe, nakita ko sa tatay ko hindi man lang siya kumurap, pero nakita ko yun habang nung maliliit pa kami, kahit na ano pang gawin mo sa kanya, hindi niya tatanggapin yun kasi nga yung kinalakihan, kasi simple lang talaga kami, masaya kami na may ice cream, ganon, simple lang talaga yung upbringing namin. Kasi yung tatay ko ganon, galing siya sa mahirap, tapos very religious man siya, no, na takot siya sa Diyos, na pag nagnakaw ka, babawian ako niyan, no, may bawi yan. So, pero itong mga ito parang hindi ganon sila, no, parang hindi ko maintindihan. Yung sinabi mo, di ba? Character is destiny. Yeah. At kung ito ay destiny, ibig sabihin po, nabibuild din po yan within the culture of the family, within the culture ng inyong uri ng politika. Kung ang politika nyo ay nabubuhay sa kasinungalingan, pang-aabuso, panggigipit, panunupil at pagnanakaw, ipapasa yan sa mga henerasyon. Kita mo, pinatawag ni Sandro Marcos, Ma'am Lorena, at the middle of the speech, mukhang pinatigil, pinarap up si Congressman Igay Erese, pinasundo at dinala ni Congressman Boji Didon kay Sandro Marcos at sinabihan niya na, anong ginagawa mo? Ang sabi ni Congressman Boji D, tungkol sa anti-dynasty law, anti-dynasty bill, talaga naman tinututulan ko yan eh. Hindi, ba't mo inatake ang tatay ko? Akala mo, hari ang gago, no? Tsaka biro mo, Eric, no? How imperious, no? Parang hari, pinatawag mo pa. Tarantado ka, di ba? Alam mo ba kung gaano kaliit? Alam mo ba kung gaano kapunggok yan si Sandro Marcos? Ang punggok-punggok niyan, kahit ako, kaya ko yan, kahit isang kamay ko. Tapos bigla ka mag-uutos-utos na ganyan na congressman mag-uusap po. Ang tapang-tapang. Ang sabi ni Congressman Erese sa kanya, ma'am, i-refute mo, sagutin mo ako on the floor. You can't debate on that. Duwag. Hindi niya kaya yon. Kasi nga si Mark, nakita naman niya sa tatay niya, duwag din eh, di ba? Na they let other people do the dirty jobs for them. Yeah, agree. Di ba? They take the fall. Like Claire Castro's doing the dirty job for him. Like Nicolas Torres doing the dirty job for him, and all these stupid idiots who allow themselves to be used by a drug addict and a plunderer.
you are such stupid idiots. No? Ma'am, Papagamit kayo. Yeah. maganda pong talakayan natin bukas kasi mukhang minamadali. Sa next episode natin, may mukhang minamadali na ilarga na sa plenary ang Committee on Justice Report laban kay Vice President Sara Duterte. At mukhang handang-handa na rin po ang Vice President na harapin ito. Kung iakyat sa Senado, then so be it. And there will be bad blood and bloodbath. Pero syempre, hindi yung dugo na literal, kundi tungkol sa madugong usapin kung paano dudurugin ang binaluktot at ipinilit na wala naman talagang batayan tama na impeachment operations ni Marcos at Romualdez. Ma'am, your final words for this Yeah, maganda episode. yun. Yeah, maganda pag umabot na doon, no? Kasi premyo ng Pilipino yon para makita ninyo na yung Pangulo natin, Pangulong Sara Duterte is very presidential. No? So, maraming salamat na nagtutulungan tayo at kayo ang lakas ng bayan. Never ever forget that. At maraming salamat sa suporta na binibigay nyo kay President Rodrigo Roa Duterte at kay President Inday Sara. No? Paglaban natin ang ating bayan. Yun. Ang daloy na kasaysayan, ang bumubuo ng pagbabago sa lahat ng lipunan sa buong mundo ay taong bayan. Mulat na nagkakaisa, sama-samang kumikilos, patungo tayo doon. Kaya po may bigwas ng agila, yun pong share namin ni Ma'am Lorraine. Maraming salamat for supporting and following Bigwas ng Agila. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat!